Samantala, inulan ng reklamo ang isang travel agency sa Davao City. Ang mga inisyo kasing plane ticket sa mga kliyente na karamihay OFW, peke pala. Nakatutok si Tec Ocampo ng GMA Davao. Dinagsa ng mga OFW at mga kaanak nila ang AA Travel Services dito sa Davao City. Naloko raw sila ng travel agency dahil peking ticket ang na-issue umano sa kanila. Pero laking dismayan nila nang makita kanina na sarado na pala ang ahensya. Si Maribel Pulikit noong January 5 sana babalik ng Japan kasama ang mga kaanak pero hindi na natuloy dahil napag-alaman sa check-in counter sa airport na hindi pala sila kasali sa opisyal na listahan ng mga pasahero. Pait jud, nangita jud ko. Labis siyang nag-alala, lalo't hindi pa siya makabalik sa Japan para makapagtrabaho. Dahil sa nangyari, inulan ng reklamo sa social media ang AA Travel Services. Si Maika Mayolata, sub-agent ng travel agency, napilitan daw umuwi mula Japan para linisin ang pangalan dahil nababanggit na raw ang pangalan niya sa social media. Bilang sub-agent, sa kanya dinaan ang booking ng ticket sa travel agency ng mga kliyente niya galing Japan. Nakausap daw niya ang may-ari raw ng travel agency na si Arlene Liurca Palantar. Yang rason is 2,000 kuan daw wala na jud. Sumatotal, umaabot umano sa 800,000 pesos ang naipadala umanong pera kay Palantar. Sa investigasyon, napag-alamang hindi pala na-renew ng AA Travel Services ang accreditation nito sa Department of Tourism mula noong 2015. Patuloy ang investigasyon sa mga reklamo laban sa travel agency. Alam niyo naman po na biktima rin ako. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo, wala akong pera talaga. Binenta ko na lahat. Wala pang inilabas na pahayag si Palantar. Mula sa Davao City, Tec Ocampo, nakatutok 24 oras.